Good morning in Christ everyone and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon Divilla. At sa lahat ng hindi ko pa subscriber, pa-subscribe na lang po. At para kayo ang maging unang makarinig ng ating magandang balita sa araw-araw, patouch na lang ng notification bell para pag ako ay nag-download ng ating mga scripture reading ay una kang mabiblessed dahil manonotify ka. At pakishare na rin, pakishare and like na rin sa inyong mga kaibigan, kapatid at mga sa asawa nyo, sa mga kakilala nyo. And our scripture reading for today is from the book of Matthew chapter 9 verse 13. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. Amen. Ngunit humayo kayo at pag-aralan kung ano ang ibig sabihin nito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Amen. Ang passage natin po ngayon ay tayo ay iniligtas na ng ating Panginoon. At ang sabi nga ng Panginoon, mula nung siya ay ipinako sa krus, ay niligtas niya tayong lahat. Subalit bago siya ipako sa krus, kaya siya bumaba sa lupa upang tawagin ang mga hindi gumagawa ng matuwid, hanapin ang mga makasalanan, dahil ang Panginoon ay hindi na hinahanap yung mga matuwid, yung mga naniniwala sa Kanya. Hindi na hinahanap yun ng Panginoon dahil ito ay mga nananampalataya na sa Kanya. Kaya katulad ko rin, dahil ito ang nakasulat dito, ay ako rin ay naghahanap ng mga hindi pa nagtitiwala sa Diyos, sa mga non-believers. Kasi maraming nagsasabi na naniniwala sila sa Diyos, pero ang tanong, paano ka ba maniwala sa Diyos? Paano mo masasabi na tama ang iyong pananampalataya? Ang masasabi mo ba na talagang tapat ang iyong pananampalataya dahil ikaw ay laging nasa simbahan araw-araw at kung ano-anong mga hinahaplusan mo sa simbahan? Tanungin mo ang sarili mo, tama ba or naia-apply ko ba ang tamang kagustuhan ng Panginoon, ang salita ng Panginoon? Dahil nga ang sabi ng Panginoon, ang hinahanap niya ay yung hindi mga matuwid. Dahil yung mga gumagawa ng kasalanan, yun ang mga kanyang hinahanap upang maituwid sila. Dahil yung mga nananampalataya na sa Kanya, ay alam na ng Panginoon yan na tama ang kanilang panalangin, tama ang kanilang pananampalataya, kaya hindi na yan hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil tayo ay mga anak niya. Kaya ang gusto ng Panginoon, lahat tayo na mga tao, dahil we are created by the image of God, ang gusto ng Panginoon ay sumunod tayo sa Kanya. Kasi katulad ng isda, kapag ang mga isda na nilalang niya ay tinanggal mo sa tubig, ano mangyayari sa isda? Ito ay mamamatay dahil hindi na siya nakakalangoy. Pero kung ibabalik mo siya sa tubig, mabubuhay siyang muli. Ganon din ang mga puno na kapag kinuha mo sa lupa, inalis mo sa lupa, tinanggal mo ang kanilang mga roots sa lupa,
mamamatay din ang mga punong kahoy. Ganon din sa mga tao. Dahil tayo, sa lahat ng nilikha ng Panginoon ay mga tao lang ang may espiritu. Tayo lang ang ginawa niyang, of all creation, only mankind has the spirit. So, has soul. So, yun ang pagkakaiba. Kaya dahil tayo ay created by the image of God at meron tayong soul, tayo dapat ay manatili din sa Panginoon. Dahil kapag tayo ay wala sa Panginoon, tayo rin ay mamamatay at tayo ay mapupunta sa naglalagablab na nag-aapoy or kung saan pa man nakasamaan. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. Kaya dapat nating tatandaan na only live by the hands of God. Kung ano ang kagustuhan ng Panginoon ay sundin natin. Magdasal tayo dahil yun ang gusto ng Panginoon, na panalangin, makipag-usap tayo sa Panginoon. Dahil ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang kay Hesukristo. Dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ang may gawa ng langit at lupa, at siya rin ang may gawa sa atin, kaya siya lang ang makakagawa ng hindi kayang gawin ng tao. Siya lang ang nakagawa ng, nakaresolve ng 3 curses, sin, Satan, and hell. Siya lang ang nakagawa nito at hindi ito kayang gawin ng sino mang tao. Dahil siya lamang ang makakatalo kay Satan. Sa lahat ng mga ginawa ni Satan para sa atin, ay tanging si Hesukristo lamang ang kinakatakutan ni Satan. At siya lamang ang makakadaig nito. And I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.